alam nyo po ba na eto pong si Senator Bongo, kung mapapansin nyo, di ba nagkaroon ng press con nung nakaraan? At dun po sa kanyang press con mga kababayan, mapapansin nyo na puro paghuhugas kamay lamang po ang kanyang ginagawa. At dito nyo makikita kung gaano katindi mga kababayan etong si Bongo dahil handang itakwil ang kanyang pamilya mga kababayan makaligtas lang sa posibleng pananagutan. So ngayon kung titingnan nyo po, actually kahapon mga kababayan may lumabas na balita na kung saan eto pong si former Senator Trillanes ay may sinabi laban po dito kay Senator Bongo. Kung matatandaan nyo, di ba nag-file ng GRAP mga kababayan at saka plunder pa ata. Ito pong si former Senator Trillanes laban po dito kina Bongo dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte nakakuha ng maraming proyekto yung kanyang ama at yung kanyang half-brother mga kababayan sa gobyerno. At ang tinitingnan po dito kaya nakakuha ng maraming proyekto dahil nga ito pong si Bongo mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naging assistant to the president po ito ni dating Pangulong Duterte. So ngayon kung titingnan nyo, ang sabi po ni former Senator Trillanes dito, sabi ni Bongo, wala raw siyang kinalaman sa mga negosyo ng pamilya niya. Alam mo, hindi makakakuha ng 7 billion na proyekto ang tatay at kapatid mo kung hindi dahil sa impluwensya ninyo ni Duterte. Huwag mo nga kaming paglulukuhin. Ngayon ang sagot po ni Senator Bongo, siya yung nag-issue ng 2018, 2021, 2024. Kung tutusin, yung mga proyektong yan na nakuha nila, hindi yan dahil sa aking impluwensya. Sabi ko nga, kung pwede ko lang palitan ang kamag-anak ko, papalitan ko. So kita nyo kung mapapansin nyo mga kababayan, handang itakwil yung kamag-anak, makaligtas lang si Bongo sa posibleng pananagutan po niya. So eto, pakinggan po natin mga kababayan, etong nakita po nating balita, galing po sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan na kung saan, dito makikita nyo kung gaano kaganid etong si Bongo. Eto, pakinggan po natin. Mariing pinuna ni dating Senador Antonio Trillanes ang pagtanggi ni Senador Bongo na sangkot siya sa flood control scandal. Si Trillanes daw mismo may malakas na ebidensya laban kay Go. Yan ang agenda report ni Hannah T. Kasi tandaan nyo mga kababayan, noon hindi naman magpa-file ng kaso si former Senator Trillanes laban po kay Duterte at dito po kay Senator Bongo kung wala po itong matibay na ebidensya. At saka kung mapapansin nyo, yung mga matitinding aligasyon dati, di former Senator Trillanes dito sa mga Duterte mga kababayan, talagang nangyari na. At napatunayan din naman mga kababayan na yung iba may katotohanan. Kasi nga lalo na doon sa bank account ng mga Duterte na hindi po nila mailabas dahil nga natatakot sila na kapag nalaman ng publiko na totoo ang sinasabi ni former Senator Trillanes, bigla po silang itakwil ng mamamayang Pilipino. So ngayon, sa issue naman po ni Bongo mga kababayan, kahit kayo, mapapaisip kayo na hindi naman talaga makakakuha ng maraming proyekto ang pamilya ni Bongo, ang kanyang tatay at ang kanyang half-brother kung ito po ay walang koneksyon mga kababayan sa gobyerno. Maliwanag naman po na kaya nakakuha ng proyekto kasi nga na-impluwensyahan ni Bongo mga kababayan, kaya nabigyan ng proyekto yung kanyang ama at yung kanyang half-brother. Anyway, tuloy po natin. Para maliwanag, na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Tama! Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Kalokohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts at hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Tsaka tandaan nyo mga kababayan yung CLTG Builders, yun po ay nakapangalan mismo. Yun po ay initial name, di umano, ni Senator Bongo mga kababayan. Yung Christopher Lawrence at Tesoro, Go. Kung mapapansin nyo, yung CLTG, yun po yung meaning mga kababayan. Anyway, tuloy po natin. Ng senador, si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. Yan o. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts sa loob ng higit isang dekada. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang diba? pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko.
Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko or kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Parang sinasabi dito mga kababayan, ito ha, kung iisipin nyo pong mabuti, kaysa umami na lamang si Bongo, ano po dun sa ugnayan po niya mga kababayan dun sa negosyo ng kanyang magulang at kanyang half-brother, mas gugustuhin niya pa mga kababayan na mawala na lamang po yung kanyang kamag-anak. Or pumili ng ibang kamag-anak, sa madalit salita ay tinatakwil. Itakwil yung kanyang mga kamag-anak mga kababayan at humanap na lamang po ng ibang kamag-anak. O otherwise, mas gugustuhin pa po ni Bongo mga kababayan na kunin na lamang po ng Diyos yung kanyang kamag-anak o mawala na lamang sa landas po niya yung kanyang kamag-anak. So dito nyo makikita mga kababayan kung talagang may malasakit si Bongo sa kanyang kapwa. Kasi mas gugustuhin pa niya mawala na lang yung kanyang kamag-anak eh. Kaysa nga naman mga kababayan, masangkot pa siya. Di mas sa madalit salita, isasalba na lamang po niya yung kanyang sarili kaysa masangkot siya mga kababayan sa matinding issue pong ito. Kasi kung tutuusin talaga mga kababayan, since naikanta po ni Sara Diskaya yung naging joint venture nila dito sa CLTG na mismong initial na name ni Bongo yung ginamit dun sa kumpanya mga kababayan, ngayon ang ginagawa ni Bongo, naguhugas kamay na lamang po para hindi po siya madawit. Di ba lagi naman po nating sinasabi kung ano po yung kapakinabangan nung kumpanya ng mga magulang at kapatid ni Bongo, yan po ay kapakinabangan din ni Bongo. Kaya hindi po mga kababayan talaga kapanipaniwala yung sinasabi ni Bongo na hindi niya po na-impluwensyahan. Yan pong hindi po na-impluwensyahan ng kanyang kapangyarihan yung mga departamento kaya nakakuha ng kontrata, ito pong pamilya niya. Mga kababayan, ano po, dahil maliwanag nga po na kung ano yung kapakinabangan ng kanyang negosyo, kanilang negosyo, kapakinabangan din po yan ni Bongo. Anyway, tuloy po natin. Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes sa ombudsman. Tama! Una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. Yung mga bagong mga kontrata na nakita, kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang or just before I ended my term in the Senate. Halos 2 dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go family. Sa pagtatala ng COA, mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects ang na-award sa CLTG builders. 3.2 billion dito na secure noong 2017. Diba? Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Ang kumpanyang Alfrego naman nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts kahit may limit ang lisensya nito. Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga Diskaya na St. Gerard. Isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso na yun. Tama! Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018 habang senador at naging benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito. Pwede silang managot dito. Ngayon, niluwagan na ng ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Pero anit... Saka alam nyo ba mga kababayan, ito para sa kaalaman po ng mga kababayang Pilipino po natin ha. Kaya po hinayaan ng gobyernong ito ngayon na masilip ang SALN ng lahat ng mga politician mga kababayan, maisa publiko. Lahat ng SALN ng mga politiko at masuri ng taong bayan yan kasi ayaw po ng presidente na mawala ang tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin sa ating gobyerno. Kaya nga kung mapapansin po ngayon po ninyo mga kababayan, napakalaki po ng hamon na hinaharap ng ating presidente dahil unang-una siya nga po ang nagsiwalat dito po sa napakalaking anomalya na nangyayari dyan po sa ating gobyerno mga kababayan. At mismong si PBBM ang nagsiwalat at bumangga at kumalaban doon po sa mga sindikato na naandyan po sa ating gobyerno. So ngayon kung mapapansin po ninyo mga kababayan, kaya naging maluwag ang gobyerno ngayon sa paglalabas
ng SALN ng mga politiko kasi nga ayaw ng presidenteng mawala po ang tiwala ninyo at ang gustong mangyari ng presidente talagang maibalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating gobyerno. So ngayon, yan po yung dahilan kung bakit ang taong bayan maluwag na masilip ang SALN ng mga politiko. Ano po, anyway, tuloy po natin. Ni Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila. Gusto raw patunayan. Ang pagkakaalam ko, parang by next week ata mga kababayan or sa mga susunod na linggo, masasampahan po o sasampahan ng plunder case at saka GRAP sa ombudsman. Ito pong si Senator Bongo, mga kababayan. Kasi nga, ang pagkakaalam ko, bukod pa po dyan sa isyong yan, ay may mga ghost project din, mga kababayan, na nangyari dun po sa Department of Health na kung saan, mga kababayan, hindi alam kung saan po napunta yung pondo. At yan ay nai-issue din po o naiibato rin kay Senator Bongo. So marami po siyang haharapin dito, mga kababayan. Biruin nyo ha, pasimple-simple lang si Senator Bongo. Laging sinasabi may malasakit sa mga kababayang Pilipino natin, pero nalaman nyo, gusto palang mawala na lang yung kanya mga kamag-anak o magpalit na lang, itakwil na lang. Ang kanya mga kamag-anak, wag lang siya masangkot dito. Ayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-bastang nag-aakusa kung hindi nagsasampa rin ng kaso. Tama. Sa kabila raw ng mga emisaryong pinapadala sa kanya, sinasara raw niya ang pinto at hindi ito uubra. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kinontra ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang hirit ni Senator Bongo na nalilihis na ang usapin sa flood control matapos madawit ang kumpanya ng kanyang ama at kapatid. Ayon kay Castro, opinyon lamang ito ng senador, hindi rin anya dapat magpaawa, matakot o manakot si Go kung kaya naman ipagtanggol na lamang niya ang kanyang sarili. Tama, kasi sa totoo lang mga kababayan, alam mo, Senator Bongo, kung may pagka-artista ka, kung magaling po kayo maghugas kamay, para sa amin, mas maganda kaysa magpaawa po kayo sa publiko, gawin nyo na lamang, harapin nyo na lamang yung mga matitinding aligasyon na ibinabato po laban sa inyo. Kasi maliwanag naman po ang sinabi ni former Senator Trillanes na hindi po siya basta-basta nag-aakusa, kung hindi, talagang magkakaso po siya laban sa inyo. At ang pinakamatindi pa nga po dito, kaya magkakaso si former Senator Trillanes kasi marami po siyang ebidensya na halos isang dekada po niyang itinabi at inipon laban po sa inyo. So ngayon, yan na lamang po yung pinakamagandang paraan na gawin ninyo, harapin ninyo, kaysa magpaawa po kayo at maghugas kamay sa publiko. Ano po, anyway, tuloy po natin. Kung masama ka na nagkaroon ng impluwensya, malakas sa bidding nagkaroon ng rig bidding. Because nandiyan ka. May position ka. May position si Mayor Duterte. Ano yun? Magkakagulo na? Nasama ka lang? Kaya nga. Hindi ba pwedeng maimbestigahan ka kung kasama ka sa anomalya at saka nalang bahala na lang sila magkaroon ng resolusyon kung ikaw ay hindi kasama? Bakit nananakot ka na? Nananakot na siya Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Kaya nga nag-iimbestiga. Hindi kawalan, ganyan ang tingin ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa pag-urong ni Curly at Sara Vizcaya sa Flood Control Investigation ICI. Sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Castro na hindi ito setback dahil hindi lang naman ang mga Vizcaya ang maaaring magbigay ng mga impormasyong kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Isa pa itong mag-asawang Vizcaya na ito, mga kababayan, sa totoo lang. Alam niyo, buhat ng mga nagsalita-salita po itong mga ito. Ang isa lamang po sa talagang sinabi nilang makatotohanan, mga kababayan, yung naidawit nila, yung CLTG. Na kung saan inamin po talaga nila na nagkaroon ng joint venture itong CLTG at saka itong kumpanya ng mga Vizcaya na halos nga mahirapan itong si Bongo, mga kababayan, kung paano po ididepensa yon. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, kung sila man ay umuro ngayon at ayaw na po nilang tumistigo, yun po ay nasa sa kanila na. Pero hindi po nila maiaalis sa isipan ng publiko na kailangang ibalik nila yung pera na nakulimbat po nila, mga kababayan. Ano po, anyway, tuloy natin. Kung hindi naman sila lang at meron pang mas matibay na
mga magbibigay ng mga ebidensya, no, mga witnesses na magbibigay ng mas matitibay na ebidensya at maipipinpoint talaga kung sino yung dapat na mapanagot, hindi naman sila magiging kawalan. Tama. Una nang sinabi ng ICI na ayaw nang makipagtulungan ng tinaguriang flood control royalty matapos i-invoke ang kanilang right against self-incrimination. Buong akala rin daw ng mga diskaya na makakakuha sila ng favorable recommendation bilang state witness dahil sa kanilang kooperasyon. Sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, dapat hindi talaga ginagawang state witness itong mag-asawang diskaya. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kahit na ginagawa sila o inilalagay sila mga kababayan, doon po sa mga ini-evaluate para ma-approve mga kababayan bilang state witness, hindi naman po talaga sila nakikipagtulungan. Si Marcoleta lang talaga ang pumipilit mga kababayan na itong mga ito ay maipasok sa WPP na kung saan mga kababayan maging state witness. Kaso nga lang ang problema, kita nyo naman, una pa lamang nagsisinungaling na po itong mag-asawang diskaya. Lalo na nung na-contempt nga itong si Curly Diskaya dahil nga sa simpleng tanong lang mga kababayan ng mga senador kung nasan ba yung asawa po niya, doon nga hindi na tumugma eh. So ibig sabihin una pa lang, hindi na po talaga nakikipagtulungan itong mag-asawang diskaya. Kaya ang pinakamainam po talaga na dapat mangyari po dito, kasuhan na at nang mabulok sa bilangguan. Isusubasta ng BOC ang ilan sa mga luxury vehicle ng mag-asawang diskaya. Natukoy na rin daw kung paano nakalusot sa bansa ang mga umano'y smuggled na sasakyan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Milyon-milyon ang inaasahang kikitain ng pamahalaan sa pagsubasta sa 13 luxury cars ng tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Customs Chief Ariel Nepomuceno, target nila gawin ang bidding sa November 15. Kapag successful yan, I can assure it will be competitive and transparent. Ang minimum pwedeng kitain ng pamahalaan, yung proceeds no bidding, should be minimum of 200 to 220 million. Nakipagpulong na raw sila sa LTO at natukoy na kung paano na ipasok sa bansa ang umano'y smuggled luxury vehicles ng Diskaya couple. Mayroon daw binago sa presyo ng mga sasakyan at mayroon ding ibang sasakyan ang idineklara para madaya ang buwis. Ang nangyari sa Bugatti, for example, ang deklarasyon nun sir, pick-up truck. And then nagkaroon ng maling certificate of payment na doktor na siya naman pinagbasihan ng LTO. Higit 10 opisyal ng BOC ang pinatawan ng show cause order ni Nepomuceno dahil sa insidente. Isinumbitin niya na rin daw ang mga pangalan sa Independent Commission for Infrastructure. Doon sa mga kababayang Pilipino po natin sa tingin nyo mga kababayan kung si Sara Duterte kaya ang presidente ngayon? Dahil sa tingin nyo, mangyayari kaya ang lahat ng ito? Siyempre hindi. Kasi unang-una, sa panahon ng kanyang tatay nakakuha ng maraming proyekto itong mga diskaya. Pangalawa naman mga kababayan, alam naman natin kung gaano sila katindi yung padri-padrino system, takipan system. Buti na nga lang si PBBM po ang naging presidente ngayon. So kahit papaano, may mababawi na ang taong bayan na pera mga kababayan galing po dito sa mga diskaya, lalo na kapag naisubasta na yung mga mamahalin po nilang sasakyan. Kasi nga naman kita nyo kung gaano kalaki yung possible na kitain ng gobyerno, 200 million pesos. Kahit papaano malaking bagay na rin po yan mga kababayan. Ang mahalaga, unti-unti nating nababawi yung mga pera na nakulimbat po nila sa kaba ng bayan. So sana hindi lang ito sa mga diskaya mangyari at sana mangyari din po ito kahit dun sa ibang mga politiko nakasangkot po at kasabwat dito po sa malaking anomalya ng flood control. Tiniyak niyang may mananagot at masasampahan ng kaso sa katiwaliang ito. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ayan. Maliwanag mga kababayan na kung mapapansin po ninyo dito, di ba, doon sa unang parte ng pinag-usapan po natin, handa pong itakwil ni Bongo yung kanyang pamilya. Kahit pa nga daw kunin na ng kahit mawala na lang. Di ba? Wag lang siya talaga madamay sa issue pong yan. Ibig sabihin, ang mahalaga lang sa kanya, maisalba yung sarili po niya kahit may mangyari na doon sa kanyang pamilya. So ngayon, kung titingnan nyo din, eto mag-asawang diskaya, maliwanag naman
na ayaw na atang tumistigo mga kababayan. Eh di para sa akin, kung ayaw na po nilang tumistigo, mas maganda, mabulok na lamang po sila sa bilangguan at mabawi na lahat ng mga ari-arian po nila na nakuha nila mga kababayan buhat nung nakakuha sila ng napakaraming proyekto sa ating gobyerno. Ano po, yung mga kinita nila, dapat makuha na pabalik ng ating gobyerno. Total naman, ayaw na makipagtulungan ata ng mga diskaya, di mas maganda makulong na lamang po sila. So ngayon mga kababayan, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo noong nakaraang araw, may isa pang diskaya na nakita natin na kung saan nakakuha ng napakaraming proyekto dyan po sa Camarines Sur. Ngayon naman mga kababayan, hindi lang pala sa Camarines Sur nakakuha ng maraming proyekto ito pong pamilyang Ibasco. Kung hindi, pati daw din po mga kababayan sa Batangas, nakakuha din daw po ng napakaraming proyekto. So ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, sabi daw po ni Congressman Libiste, iniimbestigahan na ang mga kontrata ng pamilyang Ibasco dito daw po sa Batangas at saka daw po mga kababayan sa Bicol. So ngayon ito, pakinggan po natin. Hindi lang sa Bicol nakakubra ng mga kontrata ang mga kumpanya ng pamilya Ibasco, kundi sa Calabarzon din ang ilan dito sa distrito ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Ang contractor na nabanggit nyo ay isa sa mga top contractors sa mga roads at asphalt overlay sa aking distrito at iniimbestigahan ko paano siya nakakuha ng napakalaking pondo para sa aking distrito. Tama! Ito ang inilahad ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa isang press conference kaninang hapon, kaugnay ng contractors na GCI Construction and Development Corporation at Bicol Goldrock Construction Corporation. Ang mga kumpanyang ito, una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na 2 sa 5 kumpanyang pagmamayari ng pamilyang Ibasco sa Camarines Sur, na nakakubra ng nasa 40 billion pesos worth of DPWH contract sa buong Bicol region. Grabe, no? Bukod sa Bicolandia, naka-corner din ng 5 kumpanya ng 5 billion peso worth of DPWH contract sa Calabarzon. Ang malaking bulto nito makikita sa distrito ni Congressman Leviste. Ang nabalitaan ko ay hindi siya contractor ng mga proyekto na ang proponent ay ang district congressman lang. Dagdag pa ni Congressman Leviste, ang contractor daw na ito tila malapit sa hindi niya pinangalanang regional director ng DPWH. Siya ay contractor ng mga proyekto na ipinasok ng mga taga-regional office ng DPWH. Pagmamayari ng isang GGCU Ibasco ang GCI Construction, samantalang sa kapatid nitong si Steve Ibasco naman, nakapangalan ang Bicol Goldrock. Ang 3 pa nitong kumpanya na SHLA Construction, Empire 9 Construction at Primark Construction. Mukha ata mga kababayan may susunod sa yapak na mag-asawang diskaya. Diba kung may issue po tayo ng mga diskaya, ngayon naman mga kababayan, mayroon naman pong pamilyang Ibasco naman na nakakuha ng napakaraming proyekto hindi lang para sa Camarines Sur, kundi pati sa Bicol mga kababayan at saka po sa Batangas. At ito po ngayon ay iniimbestigahan na. Construction, nakapangalan naman sa mga anak at pinsan nila. Ayon kay Congressman Leviste, ang pamilyang ito ng mga contractors, posibleng sangkot sa mga umano'y bid rigging mula pa sa mga nakalipas na administrasyon, kung saan mismong DPWH daw ang nagbibigay ng proyekto sa mga contractor sa pamamagitan ng mga umano'y unofficial meetings and conversations. Hindi nila tinatanggal ang ibang mga proyekto na ipinasok mula pa sa panahon ni Secretary Manny Bonoan. Kaya kung lumabas na may mga proyekto sa 2026 budget na ipinasok ng mga contractors na di umano ay kapalit ng konsiderasyon at nananatili pa sila dyan. Kung totoo po yung 2 statement na yan, kung hindi natin sila tatanggalin, that's tantamount to pinaproteksyon na natin ang naging mga kasunduan ng mga kontratista sa mga dating mga opisyal ng DPWH. Ilang beses sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng pamilyang Ibasco, pero hindi sila tumugon sa aming mga paanyaya na makapagbigay ng kanilang panig. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang dyan po nagsimula yung mga diskaya, yung pag-iwas-iwas nila, hindi nila pagsagot, na talagang pinapatunayan po nila sa publiko na guilty po sila sa mga matitinding alegasyon laban po sa kanila. Hanggang sa napatunayan na nga mga kababayan na talagang may kinalaman itong mga diskaya sa mga hindi magagandang gawain, ano po pagdating sa flood control. So ngayon dito naman po mga kababayan, ito naman pong pamilyang Ibasco, kahit nung nakaraang beses na tinalakay po natin ito, ayaw po talaga nila mga kababayan makipag-kooperasyon sa mga media at ayaw po nilang sagutin yung katanungan ng mamamayang Pilipino kung ano nga ba mga kababayan yung nangyari dito po sa mga nakuha nilang proyekto. At kung bakit nga ba mga kababayan, tuwing may mga malalaking proyekto na ipinapagawa ang ating gobyerno, isa sila sa nakakakuha at nananalo sa mga bidding mga kababayan. So dapat po nilang sagutin yan. At kung may mga substandard po sila or mga ghost project mga kababayan, kaso nga lang ang problema, saglit na magpaliwanag po sila, mas pinili po nila na wag na lamang pong sumagot katulad ng ginawa dati ng mga diskaya. So asahan po natin na talagang baka ito ang susunod sa yapak ng mga diskaya mga kababayan. Ano po? So ngayon, hindi na rin kapanipaniwala kung bakit mga kababayan ganito po ang sinasabi ni Sir Ronald Llamas, na kung saan, ayon po sa kanya, eto daw, tanga-tangahan. Sabi ni Cheese, tinanggap daw niya ang 30 million donation ng kontraktor na friend, kahit ipinagbabawal ng batas ang nasabing donasyon dahil akala niya private fund ito. Ha? Talaga? Pwede nga. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, isa po sa pinakamalaking issue ngayon ay itong si Chis Escudero. Dahil nga, maliwanag naman po na inamin po niya na tumanggap po talaga siya ng 30 million na donasyon. At ito po ay sana ay wag makalimutan ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil kung makikita nyo, oo, pinapangalanan ni Chis Escudero sina Romualdez mga kababayan, pero sana wag tanggalin sa isipan ng taong bayan na hindi po bayani etong si Chis Escudero dahil po sa ginawa niyang yon. Dahil unang-una, alam naman natin mga kababayan na bukod dyan sa mga kontraktor na yan na kasangkot at may ginawang hindi maganda sa pera ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng mga flood control project na palpak at substandard, wag din po nating kalimutan yung mga kasabwat ng mga yan ng mga politiko. At isa na po dyan mga kababayan, di umano, ito pong si dating Senate President, Chis Escudero. Dahil maliwanag naman po na inamin po talaga niya na tumanggap po siya ng 30 million donation galing po sa isang kontraktor na may ongoing na proyekto dito po sa ating gobyerno. Ano po ngayon, pangalawa naman mga kababayan, sabi ng defenders ni Joel Villanueva, hindi niya alam o galing sa flood control. Nagaling sa flood control project ang 150 million na donasyon ni ex-DPWH Engineer Henry Alcantara, OS. Tanong ng award-winning journalist na si Marites Bitog, bakit hindi isinauli? Yun nga mga kababayan ang pinakamalaking tanong din po dito. Di ba maliwanag na sinasabi ni Henry Alcantara na hindi naman daw po alam ng kampo ni Senator Joel Villanueva na galing po mga kababayan doon po sa flood control yung pera. Pero dapat ang ginawa po nila, since nalaman na nila na galing nga sa flood control yung pera at inamin naman po yan ni Henry Alcantara, bakit hindi po nila ibinalik? Diba? Bakit po hindi nila isinusole? So ibig sabihin mga kababayan, kung ayaw po nilang ibalik yan, pinag-interesan nila yung pera na galing sa flood control. So pangatlo naman mga kababayan, eto pa daw. Sabi naman ni Bongo, wala siyang alam sa multimillion joint venture sa Davao ng mga diskaya at ng kumpanya ng tatay niya na may pangalang CLTG, which reportedly stands for Christopher Lawrence Tesoro, Go, name niya. Sos, walang alam. Tatay niya mismo yon. 816 million ang halaga ng joint venture, hindi yon bariyang coins na naiwan sa drawer. Yan po mga kababayan, yung sabi dito ni Sir Ronald Llamas. Kaya nga ito sa mga kababayan Pilipino po natin, panawagan ko po sa inyo. Huwag po sana natin kalimutan ito po mga issue pong ito, lalo na yung pagtanggap ni Chis Escudero ng 30 million pesos, yung hindi pagbabalik ng 150 million
na nakuha daw mga kababayan ng katiwala ni Joel Villanueva dahil doon ibinigay ni Henry Alcantara. At huwag din nating kalimutan mga kababayan na yung CLTG Builders ay ang talagang meaning noon ay walang iba kung hindi yung Christopher Lawrence Tesoro Ago mga kababayan, mismong pangalan ni Senator Bongo. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka na siya po ay dawit dyan po sa issue na yan. Kasi sa totoo lang, gagawa po sila ng iba't ibang mga pakulo dyan, mga paawa, hugas kamay, at papalabasin nila na sa huli sila po ang bayani at ang may kasalanan ay yung mga taong nagsasabi ng katotohanan. So asahan po natin mga kababayan na yan po mga politiko na yan, magpapaawa yan, maghuhugas kamay, gagawa ng mga eksena para lamang po mailihis sa kanila yung mga posibleng investigasyon. So sana wag po nating kalimutan yan.